Tinanin niyo sila, Jinggoy. Nakalaya. Eh, ang plunder, no bail. Magtaka kayo. Siran-sira na yung batas eh. Bakit si... Lapid fire! I will question the objectivity of this proceeding. Don't question my opinion. Ng death penalty para sa mga korap. Mr. Chairman. Sabi ni Yes, Senator Senator Francis Kiko Pangilinan, pagkatapos daw ni Napoles, nung pork scam ni Napoles. Well, if I may, kung maaari ko sigurong yung komento is, siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. So, ang dulo nito lahat naman hudikatura Ito mo. Kung maaari. Bilang sagot dito sa sinasabi ni Kiko Pangilinan, hindi niya kasi binanggit kung itong sasabihin natin. Bakit ho lumala? Tama itong sinasabi niya. Totoo ito. Habang maraming nakakasuhan, lalong dumadami nagnanakaw. Nagsimula kay Erap, di ba? Kay Plunder Estrada. O bakit dumami pa, nasundan pa? Di ba? At palala ng palala, paggrabe ng paggrabe. Mga kaibigan, bakit? Una, isa sa dahilan, napalaya si Erap. We must uphold the spirit. Nasira na yung rule of law. Nasira na yung batas. Nasira. Bakit ikanyo? Si Erap, di ba, plunderer yan, mandarambong. Hinatulan siya. Ang atol, habang buhay na pagkabilanggo. Pagkatapos, meron pang mga accessory penalties. Automatic, pag hinatulang ka sa kaso na ang parusa ay 1 taon na pagkabilanggo pataas. 1 taon pataas na pagkabilanggo. Ang hatol sa iyo sa kasong merong kinalaman sa kung tawagin ay moral turpitude. Automatic, kasama sa hatol sa iyo, hindi ka na maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Tinanin niyo sila, Jinggoy. Nakalaya. Ang plunder, no bail. Magtaka kayo. Siran-sira na yung batas Bakit si Napoles nakumbik sa kaso nila kay Bong Revilla, si Bong Revilla napalaya? Di ba? Bakit? Hindi ba ang element o pinakamahalagang elemento sa kasong plunder? Kasi ang bawat krimen, may elements yan. Ano ang pinakamahalagang elemento doon sa plunder? Ang pinakamahalaga ron ay conspiracy. Estrada at si Revilla. Hindi pwede na ang isang tao makapandambong nang wala siyang kasabwat. Ibig sabihin, ang plunder, sabuatan yan. Hindi pa ito tapos Ano ba yung sabuatan, yung conspiracy sa batas? The act of one is the act of all. Yung kasalanan ng isa, kasalanan yung lahat yun na kasali sa sabuatan. Paano nangyaring napalaya si Bong Revilla? Pagkatas convicted si Napoles tsaka yung si Cambe, yung chief of staff ni Bong. Defective na. Binaluktot na yung batas. Bakit hindi lalala yung
yung pagnanakaw. Imbes na katakutan ng mga nasa gobyerno pagnanakaw. Lalo silang hindi natatakot. Depektibo na yung batas eh. At sa kasong plunder, no bail. Ha? Capital offense yan. Oh. Ibig sabihin, pag kinasuhan ka niyan, hindi ka na makapagpipiyansa hanggang hindi nadidesisyonan ng kaso laban sa iyo na ikaw ay napapawalan sala. Oh, bakit si Jinggoy? Nakabitin pa yung kaso. May nabalita pa ba kayo doon sa kaso ni Jinggoy? Wala na, tinengga na, di ba? Ang daming maniobra. Pati sa Sandigan Bay. Si Lito Lapid. Yan ang unang-unang inabsuelto, sa kaso ng pork barrel scam. Ano ginawa? Yung kay Lito Lapid, pinatagal. Pagkatapos, ginamit nilang sa pag-absuelto, yung nakasulat sa saligang batas natin o sa batas, yung right to speedy trial. Mga kaibigan. Sino ba ang nagtenga ng kaso? Ang nagtenga ng kaso, yung hukuman eh. Di dapat parusahan din sila. Pinatagal nyo eh. Tapos, kasalanan ng batas. Walang may kasalanan. Absuelto. Mga kaibigan, wala naman sinasabi kung ilang taon yung para malabag yung right to speedy trial. Di ba? Ilang taon yun? Okay, Lito Lapid, ilang taon yun, mga kaibigan. Nagkasunod-sunod na. Hindi rin ako nagkamali sapagkat nung maabsuelto si Lito Lapid, sinabi ko rin sa programa natin, patay na. Magkakasunod-sunod na ito. Gagamitin na itong president. Yung president, yung pagtutularan. President setting. O kaya sa mga hatol ng Suprema, Korte Suprema, kung tawagin, jurisprudence. Di ba? Pagtutularan. Wala eh. At ito, number 2. Ito ba mababawi ng gobyerno? Duda ko. Mga kaibigan. Si Bong Revilla hindi nabawi, di ba? Nabawi na ba yung kay Bong? Hindi. Ang hatol kay Bong, inabsuelto siya pero pinababalik sa kanya. Meron bang ganon? Nagnakaw tapos walang kasalanan? Ibabalik mo lang yung pera? Meron ba ganong kaso? Desisyon? Kay Bong Revilla lang yun. Tapos convicted si Napoles tsaka yung Cambe. Ano yung sabihin nun? Sira na yung batas. Wala na yung conspiracy. Sinira. Dapat kung absuelto si Bong Revilla, absuelto si Napoles at si Cambe. Kung convicted si Napoles tsaka si Cambe, convicted dapat si Bong. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin. Pero hindi. Hindi ganon ang nangyayari. Bakit hindi lalala? Paanong katatakutan yung batas? Sino pa matatakot magnakaw? Kaya wala nang takot, di ba? Nakita ninyo? May natatakot pa ba rito sa administrasyong ito? Wala na. Papahiya mo na lang. So, yan po maliwanag na masakit pong katotohanan. At kung ano man ang mga sinasabi natin sa ating programa at sinasabi ng maraming nag-iisip, yung gumagamit ng isip, hindi yung gumagamit lang ng bibig.
Yung mga tao ni Digong nyo, puro bibig ang ginagamit niyan. Hindi gumagamit ng utak yan. Kaya puro mga ano yan eh. Slightly used lahat ang utak niyan eh. Kung nabibili ang utak, ang may pinakamahal na utak, yung mga tauhan ni Presidente Digong nyo. Di ba nung si Ninoy Aquino napatay? Ano sigaw ng publiko noon? Ninoy, hindi ka nag-iisa. Ang sigaw ngayon ng publiko kay Presidente Digong nyo, ano? Presidente Duterte, hindi ka nag-iisip. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Sikwat Tari Tugade! Ang bayan ko'y punong-puno